Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, March 19, 2026. So, nako, laglag na naman yung stocks natin. Nag-Dow G naman yung kandila. Actually, magandang tignan yung kandila natin. Pero net foreign sell pa rin. So, hindi pa rin ganun kaganda yung galawan ng market natin. At hindi lang naman tayo kahit sa global market, ganun din po sila. So, kagabi, laglag yung US market natin, tapos yung futures nila ngayon, laglag pa rin. European stocks, laglag din, at saka majority or halos lahat din ng Asian stocks. Laglag din po tayo. Tapos sa cryptocurrencies natin, laglag din. And so wala tayong mapupuntahan dito sa markets natin. Naghahanap ako kanina umaga ng mga penny stocks. So halos lahat din naman bumagsak din siya. Okay? So in-expect natin sa Philippine markets kahapon pa, maglalaglagan talaga kasi long weekends tapos may gera. Di ba? Hindi pa rin naman solve yung Strait of Hormuz at yung supply ng langis sa Pilipinas, yun pa rin yung pinag-uusapan. Ang sabi ng government, bibili sa ibang bansa pero ayaw magbenta ng Korea, di ba? Korea yung isang supplier. China ayaw din niya. So, kanino kayo bibili ng gasolina? Sabi sa US pero mas mahal yung gasolina nila. So, elevated pa rin yung inflation sa Pilipinas. Okay? So, very bad. Pag-usapan na lang natin ngayong kalahati nito is gumalaw at saka kalahati dito sa listahan ko is mga laglag. Pero mas marami talaga yung laglag. Especially sa mining stocks. Dami nalaglag sa mga minero natin. Okay? So, nag-close tayo 6,018.62, negative 0.61%. Pero ito yung ayaw ko yung net foreign sell natin. So, yung pinag-uusapan natin na 2 billion na lang, di ba? Na net foreign buy natin kahapon, nabawasan na naman. So, in-expect ko less than 2 billion na lang yung net foreign buy ng market natin. So, yan. Wala tayong support. Okay, so ang dami natin nakita dito, laglagan, no? Sina Apex, yung mga tinamaan dito. Okay? So, mayroon pa rin berde pa isa-isa, SCP. So, ito medyo naka-breakout to. Grabe yung breakout niya, lakas, no? 5.13%. So, finally naka-breakout siya. Meron siyang 36.45 million na net foreign buy. Tapos si SCC, ayan, pabalik na. Mag-close the gap na siya. Nag-up siya ng 4.17%. Meron siyang 18.96 million na net foreign buy. Tapos si PhilWeb, merong balita ulit, may bago na naman siyang partner sa gaming. So nag-up siya ng 4%, tapos 41.83 million net foreign buy. Itong tatlo na to, net foreign buy siya. Pero itong kasunod si APX, negative 6.67%, meron siyang 14.49 million na net foreign sell. Tapos si DHI, ito nalaglag pangalawang araw. So, antay na lang tayo ng Dow G. Negative 12.44% and meron siyang 1.34 million na net foreign buy. Tapos si FNI, laglag din siya. So, medyo mababa na yung price na ito. Negative 8.33% and meron siya 95.32K net foreign sell. Ayan. So, saklap. Yung mga gains natin, halos burad na lahat kasi pabalik na naman tayo dito sa 5,900 level ng index. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. Lamang po yan, so wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga subscribe ayan, pababa pa rin. Maraming salamat pa rin po sa viewers natin. Ang hirap tumingin sa port during this time kasi mapula. Company reviews, mga sample trades sa market. So by the way, wala tayong trading bukas holiday. So long weekends nga. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung risk management, and basic learnings dito sa PSC market. Okay? And then, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. Meron ako nire-review na kanina, isang crypto trading firm. So, abangan niya lang yung upload natin. Cryptos, medyo sideways nga ngayon. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader at saka Facebook page. Follow mo na lang po para updated ka sa mga reviews natin, Bodega Peak, yung mga articles natin sa
local market. Silip tayo ng konti. May mga na-post tayo dito. So, ito na yung pinaka-summary ng index. Ang tinamaan sa ngayon is property, negative 1.41%. Pero grabe yung drop dito sa mga mining stocks, di ba? So, yung ini-expect natin ng mga oil, hindi rin umakyat eh. Sinamahan pa ng mga minero. Okay, laglagan na negative 6.7%. So, 460 million net foreign sell. Mag-aantay na naman tayo ng tagatulak ng market. So, trading holiday, there will be no trading day tomorrow, March 20. So, magre-resume na tayo by Monday, March 23 dahil sa Ramadan. Okay? Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEAN, Alter, FGen, Emperador, Jollibee, RFM, IMI, AC, Aboitiz, AJ Costco, APBI, Aritz Meg, Globtel, Converge, Cebu, Bloom, Mrs. G, Robinsons Retail, APX at saka si AT at saka si PX. Foreign funds bought, konti lang. China Bank, East West, Security Bank, DHI, AP, Manila Water, Maynilad, CNPF, DNL, FCG, GGS, Ali, RCR, ICT, MAC, IPO, STI Plus, Web, Pure Gold, Nickel at saka si OGP. Okay? So green, may news to. Baka pitikin to sa Monday to take 15% equity in cannabis producer in US. So Greens Board approved extend an 18-month term loan of US 3.5 million at 15% interest. Laki to Urban Trucks, which shall be fully secured by a first priority real estate mortgage. Okay, hindi kaya siya malugi yan. Ang laki ng interest ng pagbili niya. SEC, ayan, maganda yung chart. Tapos sa closing natin on 3 p.m. So meron namang umakyat, meron pala. Ayan, so CNPF 6.19% of bounce. Si SEC 4.17%, Monde 3.74%, Pure Gold 3.63%, BDO 1.84%, ASEN 1.59%. So yung mga nalaglag, JT Cap minus 5.98, laki. Aboitiz Equity minus 4%, A-REITs minus 4%, Jollibee minus 2.27%, Metrobank minus 2.2%, ACT minus 2.1%, saka si SMPH is negative 2.01%. Binawi din ni SM yung galawan niya kahapon. So ito yung galawan kahapon ng USO. So malakas yung drop, more than 1% yung galawan. So nag-drop nga yung index, tapos DHI, ano to? BDO Unibank 10% ownership. Ayan, statement of change in beneficial ownership of securities. Okay, so yung mga holders, paki-double check nila kung ano yung laman niya. Hindi ko nabuksan. Ayaw ko tignan kasi yung price action niya pababa. 12 p.m., SEC lang, naka 4% kanina, ASEN, at saka si CNPF. Tapos laglag na GT Cap, 4%, Converge, 4%, Ali, 4%. Ayan. So, ang daming laglagan kaninang first up ng trading sa markets natin. Okay. Nangyari dito. Refresh natin. Nawala na yung ilalim niya. Pag naiyon pala matagal na nakabukas yan. Twitter nawawala yung wala na. Okay. Wala tayong post. Balik tayo dito. May technical issue tayo. Okay? Tapos, may pindot yata ako doon. Wilcon, third quarter net income up siya ng 15.8%. Oh, good news Tapos si SM, will open SM City Zamboanga, ano to? PH to secure 2 million oil barrels as war threatens supply, says Department of Finance Secretary Go. Meron naman, may mapagbibilan. Mas mahal lang. So Web and Tiger Resorts, ito yung partnership, have announced strategic partnership to launch Okada Play, a new online gaming platform for Okada Malaysia. Manila, sorry. Okay? Di mo wala sa akin si Malaysia. Shares of Dominion Holding hit ceiling price. Ito yung Tuesday. Plus, steady net income. Isang araw pa to. PhilWeb, yan yun, yung partnership. Tignan natin by next week. Baka ito yung mga pag-uusapan.
Bantayan na lang natin siya. Sino pa? SCP. Maharlika Investment owns 20% stake allowing the government a foothold in NGCP. So ito yung pinag-usapan natin kahapon. Share buyback, URC, SM, MEG, AGI at saka si OPM. Okay, so yun lang po yung mga na-post ko na balita dito sa market natin. Okay. So patalastas ulit yung Patreon channel natin kung sinong gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Ang hirap ngayon. So pwede ka sumali dito sa uh, trading group po natin. Okay? So punta tayo sa index. Doji. Kailangan hindi pa tayo kampante. Kailangan ng solid candle bago natin makita kung magbabounce si index natin. Pero yun nga, kasi medyo elevated pa yung tension doon sa Iran. In the short term, baka hindi pa. No? Tignan na lang natin by next week. So bearish na yung itsura. Mukhang magre-retouch tayo dito sa oversold condition. So medyo pangit din yung galaw. Ayun, no? Pabagsak din yung galaw ng index natin. So hindi muna tayo titingin na resistance kasi downtrend yung pinapakita ng market. Pero kung meron man for the short term, resistance is 6,100 kasi may gap yung index nga po natin. Okay? So PSE 6,018, negative 0.61% and 460 million net foreign sell. Okay? So yung mga winners, SCP, ayan, nag-breakout. Finally, nag-breakout, no? 5.13% up. SEC, 4.17. Web, 4%. Monde, 3.74. Pure Gold, 3.6. Yung may volume, si Manila Water, 3.22. Tapos si Security Bank, ba nasama ulit, 2.4% and Shell PH. Ayan. Ito, baka mag-breakout by next week. 1.74%. Okay? So, yun namang mga losers. Hanap ako na may volume. DHI, ayan, ingat, ingat. Negative 12.44%. Si AT, minus 9.6. Lalim na yung AT, ah. Tapos si FNI, minus 8.33. Nickel, minus 7.87. Felix Mining, minus 7. Oh, nag-drop na. Okay, pupunta na to sa oversold. APX din, minus 6.6. Lalo na may dividends na parating. OGP, minus 6.6. Tapos na yata yung galaw. IMI, minus 5.8. Tapos si Aboitiz, minus 4%. Lalaki ng mga drop. Oh. Top, minus 3.85. Tsaka si sino pa? Yung may volume na Agiw. Nawala na si Agiw, minus 2.4. At saka si Robinson, minus 2.41%. Okay? So wala nakaligtas. Konti lang. So punta tayo dito sa global market. Ayan o. Mapula ulit yung futures. So S&P, minus 0.19. Dow Jones, minus 0.14. Bitcoin, Nasdaq, minus 0.32. Ayan, laglag. European stocks, laglag. Asian stocks, malibang kay Indonesia, lahat po is nalaglag. Ayan, mapula. Okay. So, crypto, ganun din. 70K na lang, nag-drop na naman 5%. 70K, Ethereum, 2.17. Tapos si XRP, 1.46. BNB, 644. Laki na mga drop, no? Sol, 89. Then si Dogecoin, 09. Okay? So, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si SCP na nag-up ngayon at maganda yung breakout. Baka ito yung pitikin for next week trading natin. Ang ganda ng breakout ni SCP. So nag-breakout nga po siya dito sa 20.87. Kung channel lang ang usapan, siguro pwede ito, no? Ayan, sakto dito sa dulo ng trend. Pero umali mo, patikin pa rin nila to kasi wala masyadong maganda na galaw ng mga stocks natin. So, and then makita mo din yung RSI niya maganda. Yung volume niya maganda rin. So, yung RSI level natin, nag-stay siya above ng RSI 50 level ulit and pa-recover din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So, kung may galaw itong si SCP, nag-close siya ng 21.5, up ng 5.13%, and then meron siyang
36.45 million na net foreign buy. Okay? Next, SEC, malapit na ba yung bidding natin? Wala pa rin tayong balita sa sa bidding. So ngayon, magko-close the gap na siya. Ayan, malapit na. Paldo. Makakalabas na yung mga holders natin dito kung gusto nila. So halos pabalik na siya dito sa gap natin sa 31.73. So support na natin yung gap kasi parang pa-close. Pa-close naman na yung galaw niya. So nag-close siya ng 30 pesos. Panalo si Madam. Bumili na madaming shares nung nag-drop to. So 26% up na. So nag-up ngayon ng 4.17% and then meron siyang 18.96 million na net foreign buy. So maganda rin yung RSI movement. Okay siya. Above pa rin ng RSI 50. And ganun din, gumaganda na rin yung itsura. So bullish na rin yung itsura ng MACD formation natin. So nag-aantay pa rin tayo ng balita. Nakadepende kasi tayo doon kung ano ba, makukuha niya yung kanyang contract. Wala na ako nabasang balita dito kay SEC natin. Okay? So, anyway, ang maganda lang sa kanya, halos makabalik na siya. Next, PhilWeb. So, may bago na naman balita. Masipag yung bagong management ni PhilWeb natin. So, halos pa-breakout na ulit siya. O, nag-breakout na. So, and then pabalik na siya ulit dito sa 12.96. So, lumalabas. Ganda rin ng niya, ng RSI level niya kasi nakabalik din siya. Tapos may volume siya. So talagang gustong i-break out din parang SCP yung galawan dito kay web natin. Okay? So ganyan yung pinaka-trend. Ascending triangle. So nag-close ng 11.96 up ng 4% and then meron siyang 41.83 million na net foreign buy. Okay? So yung mga bumagsak, tingnan natin bakit bumagsak si mining. Ayun, bakit pangalawang araw na? Kahapon yung tingin ko sa kanya, nandito pa yung yung candle natin. Ayan. So, pangalawang araw, drop na pala dito sa gold. Ayan. So, yan na po. Yan na po yung pinaka-reason bakit bumabagsak yung mga mining stocks natin. So, next, si APX. Okay. So, ayan. Hindi nakatakataka yung mga drops. May upcoming dividends pa naman. So, nag-expect na ako retest sa support MA 100. Ayan. Para mag-oversold din yung niya, yung RSI level natin. Okay, nagtitake profits na si gold. Okay, so pababa. So no no way na umakyat sa ngayon to, no, kasi yung pinaka-reference natin na global market price bumababa din siya. Hopefully mag-bounce siya pagdating dito sa 13 pesos. So nag-close siya 14, negative 6.67%, meron siya 14.49 million na net foreign sell. Okay, next, DHI, speculative stocks. Saglit, anong nangyari kina Lodi? Ito yung mga nakita kong gumalaw kahapon na okay, wala din masyado. Okay, so anyway, DHI, speculative stocks. So naghahanap ng support. Ang pinakamalapit na lang na support is malapit dito sa 4.92. Mga 5 pesos. Hopefully mag-bounce siya kasi okay, na-announce na, di ba? Na-announce na yung pagkakaroon niya ng partnership with Konsuji at saka si Mr. C. So may balak silang spin-off si DHI papunta sa mining. So kaso pabagsak yung mga mining stocks. So yun yung speculation kaya siya pumitik. So siguro ang next sa pitik nito yung usapan na ayan na mag-start na siya as a mining stock. So yun naman yung abangan ulit ng mga traders natin. Hopefully by that time mag-bounce na siya dito sa 5 pesos. Okay? So okay din yung RSI tapos okay pa naman yung pinaka MACD formation natin sa kanya. Ayan, nagba-bounce. So, yun lang. Malakas yung drop nito kasi nga na-hype siya. So, 26% drop na siya mula doon sa pinaka-peak level niya. So, nag-close si Dominion Holdings ng negative 12.44%. Tapos meron siya 1.34 million net foreign buy. And then, another mining stocks, FNI. So, laglag din tayo. Ayan. Nandito na sa MA 100. Nakadepende na lahat to sa sa global price ng ng gold. Ayan. So pabagsak din siya. Ayan. Bakit kaya bumabagsak yung gold? Di ba dapat umakyat din siya o dahil sa oil diyan? Kabaliktaran yung yung galawan nila. Okay? So pa drop din. Hindi pa tapos kasi wala pa daw G.
nag-close siya 1.65%, negative 8.33%, and 95.32K net foreign sell. Okay? So, mapula yung mga alaga natin at mag-aantay na lang ulit tayo na next week. Sana mas maganda yung balita kasi mahaba-haba yung bakasyon eh. Kung may mga negative news bukas o at least, di ba, Saturday, Sunday, may araw pa para mag-bounce yung markets natin. Okay po. So, yun lang muna. Celebration ng Ramadan. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung sa mga guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budagipik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po.